no? medyo mahirap nga yun. Kasi after mo mag-purify, tapos nagamit mo na yung dash mo, maglalakad ka na lang patalikod. Ang nipis nung dash ng Granger ngayon. Maikli pa naman, ako parang delikado nga. Tama ka dun kasi hindi mo pwedeng ipilit to na wala kang purify. Lalo na dahil panghuli, no? Tingnan natin Ay, hindi, mamaya pa natin pala makikita after nito. Relax lang. Inaabang ako kasi kung mag-purify ba talaga or hindi. Net Kaya mai natin yan. Net mai. Pero depende kasi yan kung magiging mabilis yung rotation, di ba? Ayan. Naka-flicker, ladies and gentlemen. So, isang magandang pwesto lang wala kay JP. Malaking kasalanan na naman to para sa TNC. Oo, kaso kasi ang katapat dito ni Daddy JP ay yung Sipa Blues din. Oo. Ni Yawi. So, labanan to ng dalawang post 5 natin, most probably, para sa ating game number 2. So, Carl TZ ay gagamit dito kay Kakashi. Ganda, oh. Kanyang Hayabusa. Ang ganda talaga ng mga effects, no? Sobrang ganda nung Kakashi. Siya lang yung tinignan ng camera kanina. Oo nga eh. Nasabi niya, boss, dual cam. Nagulat ako, dalawang Carl TZ tinitignan ko. Split view tayo, split view. Yan. So ito makikita natin para sa ating game. Again, dalawang Purify para di sa TLPH. Same with kanina. So kailangan maaga dito na magamit. Okay, nakuha dito ng TNC. Kamuntikan yun. Kalmado muna ulit. Kuha pa rin Pero lamang, masasabi ko na kapag digitan, lamang si Lancy dito. No? Pero kasi ang ganda, humawak ng position ni Sanji. Oo, nandun yung poke. Kasi alam niya, doon lang yung possible lakad. Mula rito kay Lancy dahil kakakuha lang nila nung Little Wanderer. Pero poke lang din naman yun at the end of the day, in the laning stage. Lamang lang din ng konti yung Valentina kapag nakaka-poke back. Si Lancy kasi may nakukuha siyang XP. Grabe na naman yung mind games dito ni Yawi tsaka ni JP. Kasi kanina ganun din yung naging story natin game number 1, di ba? Yep. Pagalingan ko sino mas may sakop or makikita after nung Riverside. So ganun yung nangyayari dito para sa ating dalawang post 5s. Tapos tuloy lang yung farming para sa ating mga junglers. Alam mo ngayon ko lang na-realize kasi ngayon nakikita ko ni Kakashi skin, walang gumamit ng skin kanina. No? Oo nga parang hindi nga ginamit. Yung Suyu tsaka Kalea, parang relax lang eh. Okay, sabi ni Carl TZ, hindi, wala magre-relax dito. Papasok si China. Gagamitin yung Rectifying Beats pero makakatakas si Carlito. Ngayon naman si Sanford ay naka-abante na nga rin. At lumayo muna ang magkabilang kupunan habang balik muna sa farm si Carl. Okay, narinig natin yung ugong. Ibig sabihin meron na tayong pagong for this game. Pero nakapwes mga players ng TNC parang hindi yata palalapitin Ayan na, Feather Nurse ang iginamit. Ito yung laso na ginagamit sa kanila pabalik. Trimar TC nagamit yung Glorious Pathway para lang makaalpas. Marami mga ultimates ang nagamit. TNC Pro Team magre-reset muna at pipilitin kunin muna yung orange. Kasi nakatawid si Carl TZ, so for TNC hindi worth it na i-trade yung 30 kasi ang dami na rin nilang in-expend na resources. So take your loss. Hayaan mo makapag-farm muna dito si Zyda. Habang si Carl TZ naman ay masaya-masaya sa nangyari kasi aside sa nakapag-reset sila ng isang turtle mula sa TNC, lamang pa sa level dito si Carl TZ. Oo, grabe yung abangan ng dalawang gold laners natin. Actually, maganda yung abang ni Benny QD. Ayan! Yawi nag-aabang ng Sipa at nabitaw ng implosion ay magagamit ba ni Johnny JP? Pero si G Martins ay namatay. Nakadalawa si Sanji. Habang si Zyda ay nakakuha ng pagong plus si Daddy. 2-1 ang ating score at nakalamang ng bahagya dito ang TL. Okay, pagong TNC, dalawa napatay naman ng TLPH. Worth it or kanino? Or sino nanalo dun? At sila lamang yung TLPH kasi even though nakuhaan sila ng pagaw, nakakuha ng 2 kill dito sa Sanji. And at the end of the day, yung battle spell ay wala naman silang ginamit. Well, yung Retribution ni Carl TZ. Pero for TNC, napaburn ng flicker dito si Yawi. So for TLPH, that's a trade that they're willing to take. So, tingnan natin ngayon for TNC kung paano magiging clapback nila. So far, may kita naman natin na sobrang tikit pa rin naman. In terms of goal difference for both teams, talagang mapagmatsyag lang sila doon sa galaw ng kalay nila. Actually, parang more on laning lang muna na intense pero walang pinipilit na team fight. Para din sa parang ganun din yung story ng game number 1 natin. Team fight lang pag may turtle, pag nagkasalubungan, magpupok, tapos makaka-atras naman both. For TNC kailangan talaga din hintayin yung power spike ng Granger kasi kita natin kanina, even though lumalamang ng konti dito yung Joy, pero hold that thought. Wait lang Oheb dito, nagamit yung Purify. Atrasan niya si Yawi. At ito ata yung turn JP, available yung kanyang flicker. Any moment ay pwedeng tumalon dito ang Team Liquid. Nako. Pero nakamatsyag din pala si Sanji doon. Ang bilis ng rotation talaga ng CL, no? Oo, kasi ano ka lang wings by wings ka lang. Kung ikaw si Sanji, okay, kailangan niya ng tulong. Padating na ako dyan. So parang ganyan nangyayari ngayon for TLPH. At saka, hindi nila pinipilit, no? Di ba nakapwesto na sila doon?
Usually, mga week 5, week 6, tinatalon na yung mga ganyan. Tinadive na, no? Ngayon nag-week 8, kalmado na sila. Yeah, medyo ano kasi may counterplay mula rin sa TNC. May potential na makahanap ng magandang engagement din si Yawi. Even if may implosion ni JP, yung Granger, baka masipa pa rin kasi yung isa sa kanilang heroes. Pero isang kinakatakutan dito ng TNC is of course yung tigil pa rin naman ni JP. Nandun pa rin yung threat. Kita natin kanina sa turtle fight, hindi lumapit si Zyda at si Lancy. Kasi kapag nakabit sila ng implosion pa rin sila, madadami sa feathered airstrike. So for TLPH, they're still happy with the current setup of the game. Ang kailangan lang nila isipin is tumataba din naman yung Hayabusa at yung Harit. Oh, Okay, ay! Walang purify yan! Pero si Benny Cute ay pinuntahan doon sa may bandalikuran. Nasalo niya yung shadow kill. Ngayon may nagkasalubong si Trimar, si Carl. Gagamitin yung feather mula kay Lancy. Pero nagkasalubong din. Mamamatay na si Carlito. Zyda dito ay atras din. Habang si Sanford ay umaabante na 4 na miyembro mula sa Team Liquid Philippines ay buhay pa rin. Pero liliko na muna ang TNC papunta sa may gitna. Okay, so nagkasalisihan lang. Akala natin yung unang mabibigyan is gonna be Ohem, pero hindi pa rin siya. Napatay at that time. Si Benny Cutie pala ang mapapatay, pero si Cartesy naman ang naging kapalit. Sa may medalay, may poke. Uy, ang hapde si Sanford buhay pa rin dito. Makakatalon ba? Nagamit yung electrifying beats. Ngayon sabi ni Zyda, kunin muna natin itong Little Wanderer bago magsimula. Dito sa ikalawang pagong ng laban, kompleto ang Team Liquid Philippines. Yawi dito ay walang flicker, pero meron naman siyang sipa. Aabot ba dito si Cartesy versus Turtle dahil kalahati na nga lang ang buhay? Naku, aabutan pa nga! At siya pa nagwagi doon sa retry battle na yun. Mamamatay si Zyda. Same with Yawi. Dalawang kagad dapat tumabang si Sanford. Nakababad na sa mga miyembro ng TNC Pro Team. Gagamitin yung Feather Strike. Hindi na nga kasi si Sanford nakakuha din. Wipeout ng mabilisan para sa Cavalry. Grabe, parang lahat ng mga binuhat na dumbbell din ni Sanford sa kanyang pag-gym ay nagamit niya dito. Binagsak niya doon sa kanilang mga kalaban. But yep, it's a wipeout for TLPH at nakasira na rin sila ng iba pang tore. Yeah, aside from the perfect timing mula sa Hayabusa with the Shadow Retribution ni Cartesy, yung pagpasok nila Sanford, yung dire-direchong lakad ng Phobius, ginulan niya yung frontline. Even if may glorious pathway na nakalatag dito mula kay Trimar TZ, nandoon yung zone. Yung pag-zone mula kay Sanford na delay ng konti si Zyda, kapag pagpasok niya for the Retribution, nauna na si Cartesy. And nawala na sa pwesto rito yung TNC. Hindi na yun yung setup na hinahanap nila. And dito mo mararamdaman yung punish ng TLPH dahil napakarami nilang teamfight spells. Kita din natin dito na madali na rin para dito kay Ohem mag-punish dahil malaki na nga din yung kanyang mga items. Sanji, lumiliko-liko. Nagamit yung Purify. Kasabay ng Glorious Pathway. So, ginamit talaga lahat ng TNC para lang maiwasan nila yung potential punish mula sa TL. Pero mababasag yung Torre sa itaas. Tsaka parang ginawa ni Sanji doon, parang rumampa din siya ng pazigzag, no? Para maiwasan talaga. Sakto, Miss Universe na rin. But bottom lane natin ay parang sisirain na rin dito ng TLPH. Ang ganda nung ang pinurify niya, hindi yung sipa, yung knock-up lang. Kasi naka-wings by wings siya. Yep. Kapag natanggal kasi yun, kasi tapos kahit mag-purify siya, makakabutan pa rin siya ng pathway. Pero si Lancy! Ay, naku, buti na lang may isa pang dash. At nakaligtas si Lancy doon sa binitawang Feathered Earthshake mula kay Sanji. May kung sila gagawin doon sa purple buff ata ang target nila. Okay, naramdaman. Nakita din ni Trimar TZ dito, kaya hindi na rin ipipilit. Take note na meron na namang Lord. So parang ibibait yata na mapalapit mo ng mga players dito ng TNC habang si Zyda papasok ba? Okay, hindi. So purple buff nakuha din ng TLPH, sabay TLPH, diretso dun sa may Lord. Masasabi ko na mas malinis na laro ang pinapamalas ng Team Liquid Philippines as compared nung game number 1. At lahat ng gusto nila nakukuha nila. Oo, malinis, dalisay. Ganyan yung nangyayari ngayon for TLPH. 9-2. Wala na kami iba maisip Malinis, dalisay. Hindi ko alam Ayan, Puro, yan. Nako, dire-diretso ang Team Liquid dito. Ang ganda pala ng effects ng Lord. Oo nga Diba pag napatay? Ayan na. Ay, okay, yung mga emote pala yun. Akala ko meron ng lumusot na tunog na nag-burp. Hindi. Yung yung isa yun, TLID ata. TLID. So, okay guys, middle lane ay sisirain dito ng side ng TLPH. Habang yung Lord naman ay dito sa may bottom lane. So para sa side ng TNC, kung kanina medyo nahihirapan sila pag-clear ng minion wave, mas madali ngayon kasi yung IM ni Lancy is the feathered airstrike. Ang mahirap na dito for TNC is
Yung overwhelming damage output na naman ng TLPH, kompleto na yung items ni Oheb. So ito na yung pinakamasakit na version nung Harit. Lalo lang lalala to. Meron na Holy Crystal, Snarlium, and Feather of Heaven. So for TNC, kailangan mapatay nila yung Harit ni Oheb, honestly. Okay, Feather Door Strike ay finorsa kagad ni Lancy para makatulong doon sa clear wave. Kung sino mula kay Daddy James, sino kanya magiging target, lumayo muna si Dito. Nabitawan na rin ni Jimbo yung kanyang glorious pathway. Feather Ursher from Sanji. Pero tuloy-tuloy na sila, pero napakapdi na nga. Ramdam na ramdam yung Holy Crystal, ladies and gentlemen. Mula dito kay Oheb. Diretso ata sila doon sa may top lane. Meron pang minion sa gitna. Okay, 15 seconds bago mabuhay dito si 3 Martizi, pero kompleto. Nako. At nagmamarot siya ngayon ng TLPH. Meron pa silang minion wave dito sa may gitna, pero may lalabas din naman para dito sa TNC! Ayun na, may implosion pa. Yawi, nakasipa na. Pero yung implosion That's it. doon sa likod. Dalawa na huli. Shadow may pinagsaluhan ng apat na miyembro mula dito sa TNC. At ready na ang Cavalry sa kanilang stampede. Maaaring makuha itong laban na ito. At dire-diretso pa rin ang kanilang run at pangarap patungo sa upper bracket. Gaya na sinabi natin for TLPH, napakalinis ng kanilang performance. It is a sweet